ang tunay na papel ng Philippine Marines. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang Philippine Marine Corps. Kapag narinig ng iba ang salitang Marine, iniisip agad nila, sila yung mga sundalong laging nasa dagat. Aba, hindi po. Kung ganun lang ang trabaho nila, baka ang pinakamahalagang training ay synchronized swimming. Ang totoo, ang Philippine Marine Corps ay mga sundalong sinanay upang lumaban mula sa dagat papunta sa lupa at magsagawa ng iba't ibang combat missions. So ano nga ba ang Philippine Marines at bakit sila kabilang sa pinakamatitinding mandirigma ng ating bansa? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kina Tumuklas, Clifford, and James. Another in-demand topic. Salamat sa suggestion ninyo, my dear students. Itinatag ang Philippine Marine Corps bilang combat force ng Philippine Navy. Ang pangunahing misyon nila ay magsagawa ng amphibious operations. Huwag kayong kabahan sa salitang amphibious. Hindi ibig sabihin nito ay magiging palaka ang sundalo. Ang ibig sabihin lang ay kaya nilang magsimula ng operasyon mula sa dagat at ipagpatuloy ang labanan sa lupa. Bagamat bahagi sila ng Philippine Navy, karamihan sa kanilang misyon ay ginagawa sa lupa. Para silang anak ng Navy na mahilig bumiyahe sa lupa. Bilang isang bansang binubuo ng libu-libong isla, mahalagang may puwersang handang protektahan ang ating mga baybayin. Isa ito sa pinakamahalagang tungkulin ng Philippine Marines. Sila ang tumutulong sa pagdepensa sa ating mga coastal areas and strategic islands laban sa anumang banta. Pero hindi lang yan ang kanilang trabaho. Lumalahok din sila sa counterinsurgency operations, anti-terrorism missions, internal security, humanitarian assistance, at disaster response. Kapag may bagyo, lindol o baha, madalas silang kabilang sa mga unang tumutulong sa paghahatid ng relief goods at pagsagip sa mga apektadong komunidad. Ngayon, pag-usapan natin ang training. Kilala ang Philippine Marine Corps sa mahigpit na pagsasanay. Hindi sapat ang malakas ang katawan. Kailangan ding matatag ang isip, disiplinado, mabilis mag-isip, at kayang magtrabaho bilang bahagi ng isang koponan. Kasama sa kanilang pagsasanay ang long-distance marches, obstacle courses, marksmanship, survival training, navigation, amphibious assaults, at iba't ibang combat exercises. Habang ang iba ay nagrereklamo dahil mabagal ang wifi, ang marine trainee ay tumatakbo ng ilang kilometro habang may bitbit na mabigat na kagamitan. Isa sa mga pinakakilalang unit ng Philippine Marine Corps ay ang Force Reconnaissance Group. Sila ang mga espesyalista sa reconnaissance at special operations. Ang kanilang trabaho ay mangalap ng impormasyon, magsagawa ng surveillance, at suportahan ang mga high-risk missions. Tahimik silang kumikilos dahil sa reconnaissance. Mas mahalaga ang hindi napapansin kaysa sa pagiging bida. Mayroon ding mga Marine Battalion Landing Teams o MBLTs. Sila ang pangunahing combat units ng Philippine Marines. Kapag may kailangang depensahan o isecure na lugar, sila ang kadalasang ipinapadala. Lagi silang handang sumakay sa barko, lumusong sa dalampasigan,
at isagawa ang kanilang misyon. Hindi rin kulang sa kagamitan ang Philippine Marines. Gumagamit sila ng assault rifles, machine guns, mortars, armored vehicles, artillery, amphibious assault vehicles, at iba't ibang sasakyang pandagat depende sa pangangailangan ng misyon. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ng isang Marine ay hindi lamang nasa kanyang kagamitan. Mas mahalaga ang disiplina, training, teamwork, at dedikasyon sa tungkulin. Sa paglipas ng mga taon, nakilahok ang Philippine Marine Corps sa maraming operasyon laban sa iba't ibang armadong grupo. Madalas silang ipinapadala sa mga lugar na mataas ang panganib, lalo na sa mga isla at baybaying lugar. Hindi biro ang kanilang trabaho dahil bawat misyon ay maaaring magdala ng malaking panganib. Sa kabila nito, patuloy silang nagsisilbi ng may profesionalismo at katapangan. Hindi sila umaasa sa tapang lamang. Pinaghahandaan nila ang bawat misyon sa pamamagitan ng maayos na plano, matinding pagsasanay, at koordinasyon sa iba pang unit ng Armed Forces of the Philippines. May motto ang Philippine Marine Corps: karangalan, katungkulan, kabayanihan. Tatlong salitang maikli, ngunit napakalalim ng kahulugan. Ang karangalan ay ang paggawa ng tama. Ang katungkulan ay ang pagtupad sa responsibilidad. At ang kabayanihan ay ang kahandaang magsakripisyo para sa bayan. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng salitang Marine, huwag ninyong isipin ang taong nagbabakasyon sa beach. Isipin ninyo ang mga sundalong handang lumusong sa dagat, tumakbo sa dalampasigan at ipagtanggol ang Pilipinas anumang oras. Bilang pagtatapos, balikan natin ang ating napag-aralan. Ang Philippine Marine Corps ay itinatag bilang Amphibious Combat Force ng Philippine Navy. Dalubhasa sila sa mga operasyong mula dagat patungong lupa at may mahalagang papel sa coastal defense, counterinsurgency, anti-terrorism, internal security, humanitarian assistance, at disaster response. Kilala sila sa mahigpit na pagsasanay, disiplina at profesionalismo. Mayroon silang mga unit na nagsasagawa ng mahahalagang misyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit sa lahat, ipinapakita ng Philippine Marine Corps na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa armas o kagamitan, kundi sa dedikasyon, serbisyo, at pagmamahal sa bayan. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Maraming salamat sa inyong pakikinig.